linggo at panibagong buwan na kung saan tayo magkatipon upang makapakinig ng mga salita ng Panginoon. Ng title po ng ating sermon series. Pero bago ang lahat, nung itong week na to, kasi meron nag-subscribe ako dati parang yung mga tungkol sa mga parang mentoring ng mga pastors sa email. So nag-email sa akin yung weekly o kung kailan lang gusto. Tapos parang ngayon yung binabasa ko, and then send sila mga sermon, mga outlines, mga gano'n. Tapos meron dong mga kumbaga kung paano yung gagawin mo bilang pastor, paano magpapastor. Tapos binasa ko yung isang part doon na meron kasi doon part na minsan ang mga pastor di-deliver ng message based doon sa nakikita niya sa mga congregation, sa mga members. So, halimbawa, meron nakikita yung pastor na nadi-discourage. So, magbibigay siya ng focus sa encouragement. So, nakapasa ko doon, hindi pala daw ganun yun. No? Kasi yung pastor, nagbase lang siya doon sa nakita niya. Pero hindi doon sa kung ano yung gusto mong bigay ng mensahe ng Panginoon. That's why, meron na talaga akong nakapila na sermon. Tapos nung Friday lang rin. Friday ata ako nag-send. Biglang nagbago yung sermon kasi habang na ko parang sabi ko, gusto ko lang ba itong topic na ito dahil base sa nakikita ko sa mga members, ito kaya talaga yung mensahe ng Panginoon. Kaya yung resulta, ito yung naging resulta ng mensahe na gusto iyan ng Panginoon. Actually, hindi ka lang kilala niyo siya. Minsan-minsan lang natin siya marinig dito, parang bibihira. No? Na-remind lang ako dito, kasi si Yosh kasi may mag-YouTube. Tapos, pero itong yung sa DG Bible song, maganda yun kung gusto nyo maging malalim sa mga biblical figures, hindi characters. Parang yung cartoons characters, parang anime. Sa mga biblical figures, sa DG Bible songs, sa YouTube, makikita nyo doon yung mga kanta ng pang kids. Pero kapag sinalamin mo, pag pinakinggan mo yung mensahe, parang hindi pang bata yung mensahe, parang para sa ating lahat. Ayan. Kaya, especially sa mga sa kids church. Kasi pangarap ko rin magtanong tayo ng sarili natin page, channel, na kung saan mag-ready na kayo yung mga kasi after anniversary, doon tayo focus sa digital evangelism, di ba? Na kung saan meron tayong kasi kaya naman natin di ba? Kaya isa natin gawin sa isang goal natin yan para magkaroon tayo ng another ministry na ma-reach natin worldwide, no? Di ba, for example, yung DG Bible song, nakikita ko napakaraming views, di ba? Bukod sa views, grabe yung mga message nila. Kaya isa dun sa narinig kong kanta dun nila, yung kay Mephibosheth, sabi ko, ito pala yun. Narinig ko na siya before, pero mas naging striking niya sa akin dahil sa kantang yun. Kaya nabuo yung topic. Actually, meron 22 na the lesser known na biblical figures. Isa na doon si Mephibosheth. Sabi sa 2 Samuel 9 verse 10, "You therefore, your sons and your servants shall work the land for him, and you shall take in the harvest, that your master's son may have food to eat. But Mephibosheth, your master's son, shall eat bread at my table always." Now Ziba had 15 sons and 20 servants. Ayan, si David ang kausap niya dyan, si Ziba. Si Ziba ay servant ni Saul, ni King Saul. Ayan, so bago tayo magsimula, tayo ay manalangin. Aming Diyos, dakila sa lahat, maraming salamat po Diyos na kami nagkatipong muli sa panibagong kabanata ng aming buhay upang Panginoon makinig
ng mga salita mo, mga pangungusap mo sa aming buhay upang makatulong ito sa aming mga ah, pagganap ng mga tungkulin namin, pagganap ng mga ministeryong iniatang mo sa aming mga balikat. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na pagkatapos sa marinig, ang mga mensahe mo ay maipalaganap namin, Panginoon, ito sa lahat, Panginoon, ng aming makakasalumuha sa pang-araw-araw. Inaalay namin panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So praise God, no? Napakaraming biblical figures um, na we might wrongly perhaps skip. Minsan ni-skip natin pag binabasa natin, hindi naman importante ito, no? Hindi naman masyadong kumbaga wala namang ganap to. Parang ganon minsan, di ba? Pag nagbabasa tayo ng Bible, they don't come across as heroes kagaya ni Samson, ni Esther, di ba? Yung mga ganun ginahanap natin yung mga sikat, mga may ginawang miracle, may mga kamanghang-mangha at saka kahanga-hanga. No, they aren't great kings like David or si Solomon, di ba? Gusto natin mga sikat, yung mga ibang king nga hindi nating makilala no? Pag narinig lang natin, ay si ganyan, may ganyan palang si ganyan, ganyan. Hindi natin mabanggit nga yung pangalan Basta may mga kaya sa dulo, 'di ba? May mga basta may mga common. Pero hindi natin iba yung dating pag Solomon, David, 'di ba? Mas kilala pa nga natin si Goliath 'di ba? Mas kilala pa nga natin si Delilah, 'di ba? Pero yung ibang mga biblical figures, parang wala lang, dinaanan lang natin, no? They weren't vital then to the life and the story of Jesus, di ba? Kagaya ni Mary, di ba? Si Mary, si Joseph, di ba? Kilala si Lazarus, di ba? Yung mga may kinalaman kay Jesus, no? Madali natin matatandaan. Pero itong mga often overlooked figures can be significant in other ways, no? Showing us and teaching us something really important through their lives, kung ano nangyari sa kanila and how other people engage with them. No, importante rin naman sila kasi meron tayong matututunan, no? Not not directly lang na involved sa bloodline ni Jesus, di ba? Pero importante sila kasi merong tinuturo din sa atin. And one of these is Mephibosheth. No? So si Mephibosheth, sino nakakilala sa kanya? Dalawa, tatlo. Siguro, kahapon nung nakita po, sino may Mephibosheth? May ganun ba? Nag-search siguro. Siya pala yun. May ganun ba? Nag-search na, no? Makakurious ka talaga kung sino siya, no? So, bago nating simulan yung story ni Mephibosheth, yan. Alam niyo ba yung Fairweather Mountain? Ayan. Napakaganda niyan. No? Sobrang ganda niya. Kaya lang, may plot twist dyan. Napakalaki niyan sa North America, ayan, no? Napakalaki. May plot twist yan. 20 days mo lang, in a year, makikita yung ganda niya. Kasi siya ay, puro fog. No? Kaya sabi ni John Eldredge, no? Sinabi niya, ginawa niyang metaphor ba tawag doon? Metaphor siguro, no? Hyperbole, no? So sabi niya, 20 days a year, that sounds like my life. I think I see what's really going on about that often. The rest of the time, it feels like fog. I love to wake up each morning knowing exactly who I am and where God is taking me, zeroed in all my relationships, undoubted in my calling. It awesome when I do see, but ang hirap palang nakatingala masyado, but for most of us, life is more like driving with a dirty windshield. I can make out the shapes ahead, and I think the light is green. Imagine, di ba? Minsan ganun tayo sa buhay natin, no? Sa isang taon, bilangin nga natin, ilang bang Sunday meron sa isang taon? Ilan? Siguro naman, sa isang buong taon, lagpas 20 kang nagsimba. Di ba? Hindi lang 20 days. No? Minsan, sa isang taon, sa 365 days, and 1/4 ba yun?
Yan, sa 365 days, 20 days ka lang bang nakita bilang Kristiyano? 20 days ka lang bang nakitaan ng paglilingkod sa Panginoon? Hindi naman siguro ganun, no? So, ang ibig lang sabihin ng author na yan, no? Yung buhay kasi natin, kagaya ng fair weather mountain, no? Yung sometimes, yung buhay natin clouded with uncertainty. Walang kasiguraduhan, di ba? Medyo malabo ang istorya, no? Ganun nangyayari, no? Sa buhay natin. Kagaya ng kay Mephibosheth, we may feel hidden, broken, or forgotten. Sabi nyo nga, hidden, forgotten, broken. No? But there's a good news, di ba? The king hasn't forgotten you. Yung hari na pinaglilingkuran natin, hindi ka nalimutan. Just as David remember Mephibosheth, God remembers you. He calls you by name and invites you to His table. Kaya nga, ang pamagat ng ating sermon today ay the lesser known Mephibosheth. Yan. We first encounter Mephibosheth bilang young boy of 5 years old. 5 years old lang siya noon. Tapos, si Mephibosheth ay importanteng tao. No? Bakit? The grandson of the king, the son of heir to the throne. Si Saul, may anak, si Jonathan. Si Jonathan, may anak, si Mephibosheth. Si Jonathan, na best friend ni David. Yan. So, bilang 5 years old, na tagapagmana, di ba? Ay, anak ng tagapagmana ng trono, di ba? Si Jonathan, anytime maging tagapagmana ng trono. Tapos, dahil anak siya ng tagapagmana, syempre dapat makarana siya ng privilege and honor. We read that the same day, he learned that his father Jonathan and his grandfather King Saul were dead. Bakit? Pinatay ng Philistine. Nagkaroon sila ng battle. And when the news reaches the royal court, they flee in terror. An accident where he was dropped by his nurse resulted him having a physical disability in his feet. 5 years old siya, nalaman nila na namatay na si King Saul at si Jonathan, wala nang tagapagmana. No? Yung hari at yung tagapagmana, nataranta sila. Siyempre, baka patayin na yung si Mephibosheth. No? Kaya yung nurse niya, nag-aalaga sa kanya, dali-dali, sobrang pagmamadali niya, na dapa siya at tumilapon si Mephibosheth. Ang resulta, naging disabled si Mephibosheth. Yan. So Jonathan, sabi Jonathan, son of Saul, had a son who was lame in both feet. He was 5 years old when the news about Saul and Jonathan came from Jezreel. His nurse picked him up and fled, but as she hurried to leave, he fell and became disabled. His name was Mephibosheth. Yan. Yung pangalan ni Mephibosheth, pwedeng hindi natin na-discover, no? Sa pages ng scripture, no? Hindi kasi siya nagsha-shine masyado, no? Parang madaanan mo lang, sino ba to? No? Yung meron nakaano pa doon, nakikita mo yung yung sa Tagalog ay yung nalimutan ko. Basta si David tapos Mephibosheth. Makikita niyo doon. Pero pag binasa mo siya, parang lalagpasan mo lang talaga siya. Parang wala, sino ba 'tong Mephibosheth na to? Parang wala masyadong dating, no? His story shines with God's grace, restoration, and the gospel of Jesus Christ. In the story of this overlooked crippled man from Lodebar, sabi niya nga Lodebar, we discover a mirror of our own condition and a foreshadowing of God's mercy that sits the broken at the table of grace. Alam niyo si David, kaya pala siya ay tinawag na a man after. A man after? No? Kasi makikita mo talaga, dahil sa storyang to, makikita mo talaga kung bakit siya tinawag na a man after God's own heart. No? Okay, so simulan na natin. A covenant remembered. Ito. So, sa 2 Samuel 9 verse 1, now David said, is there still anyone who is left of the house of Saul, that I may show him
kindness for Jonathan's sake. Yan. Yung question ni David yan, rooted yan doon sa sinabi niya sa 1 Samuel 20, verse 14 to 17. Ito yung kasunduan nila ni Jonathan. And you shall not only show me the kindness of the Lord while I still live, that I may not die, but you shall not cut off your kindness from my house forever. No, not when the Lord has cut off every one of the enemies of David from the face of the earth. So Jonathan made a covenant with the house of David, saying, let the Lord require it at the hand of David's enemies. Now Jonathan again caused David to vow, because he loved him, for he loved him as he loved his own soul. Yan. Despite yung chaos na nangyayari doon sa paghahari ni Saul, di ba? Si Jonathan, minahal niya si David, no? Kasi best friend sila. Sobrang best friend sila. Tapos si David, nag-promise siya to show kindness sa family ni Jonathan. Kaya years later, ito na yung nangyari, no? David's loyalty reflects yung God's own faithfulness to His promises. Diba? Naalala ni David, meron pa ba? Diba? Sa alang-alang kay Jonathan, kasi may pangako siya eh. Diba? Tinutupad niya. Ganun talagang Panginoon, diba? Kapag may sinabi ang Panginoon, tayo nga sa panahon natin, diba? May mga sinabi na may mga promises ng Panginoon, ang kinakailangan natin gawin, i-claim natin, i-receive natin. Diba? Tanggapin na lang natin. Kasi sinabi na, pinangako na ng Panginoon yan. No? So, kung gaano ka-faithful si David sa kanyang best friend, mas faithful ang Panginoon sa atin. Diba? Sa mga pangako niya. Sa Jeremiah 31 verse 3, noong una ang Panginoon ay nagpakita sa mga Israelita at nagsabi, iniibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig, sa kagandahang loob ko, pinalapit ko kayo sa akin. Sinundan pa ng 2 Peter 3 verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad ng pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Itong mga verses na to, kagaya ni David, di ba? Who honored this covenant with Jonathan. Si Lord, no, still faithful pa rin siya sa atin, di ba? Si Lord na mismo yung lumalapit sa atin. Si Lord na mismo nagbigay, nag-keep ng mga salita niya, yung mga promises niya. Kaya lang tayo minsan kasi, hindi natin kine-claim, hindi natin nire-receive. Dapat wag tayong pumayag. Pag sinabi ng Panginoon yung mga pangako niya, i-remind natin si Lord. Lord, sabi mo sa iyong salita. Diba? Ganon. No? So, yung kindness is not based on our performance, but doon sa promises ni Lord. So, baka inisip mo kasi, kaya sasagutin ng Panginoon yung mga panalangin ko, kaya meron ako mga ganito dahil sa aking performance sa paglilingkod ko sa Panginoon. Hindi ganon, no? Kasi si Lord ay naka-base sa kanyang promises, hindi naka-base sa mga pinagagawa mo. Kaya wala talaga tayong mapagyayabang sa Panginoon. So in the same way, God is seeking to show His kindness to us, the lesser known. Sabihin nyo nga, the lesser known. Because of His covenant through Jesus Christ. Di ba? May covenant ang Panginoon sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya tayo ay nakakaranas ng mga pagpapala dahil nag-promise na si Lord. God never forgets His promises. He is faithful even when we are not. Just like David searched for someone to bless. Hinanap niya si Mephibosheth. No? God is constantly seeking hearts to show His grace sa atin. Yan. So, ikalawa, the crippled man in hiding. Sa 2 Samuel 9 verse 3 to 4, muling nagtanong ang hari, may natitira pa bang sa sambayanan ni Saul na maaari kong pakitaan ng kabutihan ng Diyos? Sumagot siya, meron po ang lumpong anak na lalaki ni Jonathan. Nasaan siya? Tanong ng hari. Sumagot si Siba, naroon po sa Lodibar, sa bahay ni Makir na anak ni Amiel.
Yan, si Mephibosheth, bata pa lang, di ba, ay na-injured na and namuhay sa Lo-debar. Ano ba ibig sabihin ng Lo-debar? Ayan, ang ibig sabihin niyan ay no pasture. It represent barrenness, isolation, and hopelessness. Yan. Meron kaya dito, nasa lugar ng Lo-debar. Di ba? It represent barrenness, isolation, and hopelessness. This is a powerful picture of humanity's condition, spiritually crippled, emotionally scarred, and disconnected from God. Di ba? Maraming sa panahon natin, di ba? Maraming disconnected sa Panginoon, di ba? Sugatan, di ba? Crippled kagaya ni Mephibosheth, no? Hindi lang tayong mga Kristiyano, kundi pati yung mga unbelievers, di ba? Marami sa bansang Pilipinas, no? Kagabi lang, di ba? Nabalitaan niyo ba 'yon yung sa poste, ang sabi mental health daw, di ba? Napakaraming tinitira ng mental health, no? So, imagine kung napakasipag lang natin, tayong mga Kristiyanong nagbabahagi ng salita ng Diyos sa sulok ng Muntinlupa, baka nakarinig ng salita ng Diyos 'yon, di ba? So, tayo dapat sipagan natin na magbahagi ng salita ng Diyos. And eventually, di ba, yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, magbubunga at magbubunga yan. Di ba? Hindi dapat natin kailangan panghinaan ng loob sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ayan, so tuloy natin. Sa Romans 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ito yung Romans, nire-remind tayo, gaya ni Mephibosheth, we are all spiritually crippled by sin. Sa Psalms 34 verse 18, malapit ang Panginoon sa may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawalan ng pag-asa. Alam niyo yung bagbag? Alam niyo yung bagbag? Bag ba yun? Dalawang bag. Ibig sabihin ng bagbag ay broken. Broken heart. Ayan. So, God seeks, ayan, sinasabi niya ng Psalms 34, na kahit na tayo ay broken, God is near. Di ba? Malapit ang Panginoon sa may bagbag na puso. Ibig sabihin kaya pala, kapag broken ka, di ba sobrang emotional mo. Broken sa everything, sa lahat, hindi lang sa relationship. Pag broken ka, sobrang naiiyak ka, nalulungkot ka, di ba? Tapos, pag nanalangin ka, iba yung dating eh. Parang nandiyan talaga si Lord, di ba? Na nararamdaman mo talaga na yung presensya ng Panginoon. Kasi sabi, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso, sa broken hearted. Diba? Kung anong mga naranasang brokenness, malapit si Lord. Manalangin ka kasi, baka si Lord lang nagsisik sa'yo. Si Lord lang lumalapit sa'yo, hindi mo pa pinapansin. Kaya ang tanong, are you in Lo-debar today? Diba? Lo-debar. Diba? Nandiyan ka ba sa yugto ng buhay mo? Feeling broken? Forgotten? Far from your identity in Christ? Diba? God knows exactly where you are. You are not hidden from His sight. Na kahit saan ka magtago, nakikita ka ng Panginoon. Kahit saan ka naroon, nakikita ka ng Diyos. Hindi ka makakawala kay Lord. Kaya feeling mo walang nakatingin sa'yo, feeling mo ikaw lang nakakapansin ng buhay mo, pero laging nakatutok sa'yo si Lord, binabantayan ka niya. Ayan. So, yan, kung feeling mo broken ka, forgotten, far from your identity in Christ, huwag ka mag-alala kasi alam ni Lord kung nasan ka. Ikatlo, called by name and carried by grace. Sa 2 Samuel 9 verse 5 to 6, kaya ipinasundo siya ni David mula sa bahay ni Makir. Ang pangalan ng anak ni Jonathan ay Mephibosheth at apo siya ni Saul. Pagdating niya kay David, yumukod siya bilang paggalang dito. Sinabi ni David sa kanya, ikaw pala si Mephibosheth. Sumagot siya, ako nga po. David didn't send a message. Pwede na mag-send na lang siya ng message. Diba? Ba't ang nangyari? Nag-send siya ng chariot. Diba? He didn't ask Mephibosheth to walk. Siyempre, hindi siya makakalakad. No? Pero basta nagpadala siya para
buhatin siya, di ba? David called him by name, restoring not only his position, but his dignity. Di ba? Imagine, ang sinasabi lang lagi, di ba? Meron anak si Jonathan, lame, laging ganon. No? Pero, nung hinahanap na siya ni David, nagkaroon na siya ng pangalan. Di ba? Mephibosheth. Bas tinawag pa siya ni David, ikaw pala si Mephibosheth. Yan. So, sa Isaiah 43, verse 1, pero ito ngayon ang sinasabi ng Panginoon, lumikha sa iyo. O Israel, huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. Diba, grabe. Diba, pag, ang creepy nga lang nito, pag yung, may umaaligid sa iyo, may nanliligaw, may ganun. Ikaw ay akin. Pero pag galing sa Panginoon, diba, ikaw ay akin. Diba, ramdam na ramdam mo talagang kay Lord tayo, diba? Sa John 10 verse 3, pinapasok siya ng tagabantay sa pintuan at kilala ng mga tupa ang boses niya. Tinawag niya ang mga tupa sa kanilang pangalan at inilabas sa kulungan. Diba? Si Lord ganon. Kilala niya bawat isa sa atin. Diba? Sa Ephesians 2 verse 4 to 5, ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuturing tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Etong mga verses na to, declare that God knows us intimately. No? Kilala talaga tayo ni Lord. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi naman ako importante. No? Naalala ko tuloy yung isang istorya. Ako, naghahanap ako ng magiging speaker basta, nung hindi ko na maalala ko anong buwan yan. Tapos meron akong chinat. Sabi ko, uy, pwede ka mag-speak. Tapos sabi, hindi pa po ako okay. Minsan ba nakasagot na rin kayo ng ganon? Hindi pa po ako okay. Alam mo, uy, ikaw mag-pray. Hindi ako okay. Ikaw mag-scripture, hindi ako okay. Ikaw mag-songlit, hindi ako okay. No? Minsan nalulungkot ako sa ganun eh. Tapos na-imagine ko sa New Testament, si Saul, yung persecutor, si Paul, di ba? Sabi ko, grabe. Bago niya na-encounter si Jesus, napakasama ng mga ginagawa niya sa mga Kristiyano. Di ba, pinapapatay niya, pinapersecute niya, sobra. Tapos nung na-encounter niya si Jesus, isang iglap lang, lingkod na siya, apostol na rin siya ng Panginoon. Sabi ko, grabe yung pagbabago ng Panginoon. No, minsan kasi tayo, halimbawa bilang Kristiyano, tinitingnan natin, ayan may bagong member sa church. Tapos nakita natin, narinig mo, ang galing kumanta, ganun. Tapos sasabihin, i-assign natin siya back up, ganyan. Sabi, dapat 6 months pa. 6 months o 1 year na nagpapatuloy nagsisimba. Valid naman yung reason. Valid naman. Pero sabi ko, si Lord pala, kapag nag-work, hindi lagi gina-justify natin. Diba? Si Lord kasi yung judge. Diba? Siya kasi nakakaalam ng puso. Kagaya nung nakarang sermon, ang tinitignan kasi ni Lord sa atin, hindi yung present situation natin. Ang tinitignan ni Lord, pag nakita ka ni Lord, ang tinitignan niya, yung future potential mo. Kaya sabi ko, minsan kasi nagja-judge tayo masyado na, hindi to qualified. Hindi pa to qualified. Minsan ginajudge natin sarili natin. Diba? Mas maigi talaga tumingin ang Lord kasi yung future potential yung tinitignan niya sa atin, hindi yung present situation. Kasi lagi tayong sinisilip natin, alam mo ba si ganyan. Diba? Alam mo ba, nakita ko ganyan. Nakakalungkot pag silip ng silip eh. Pero pag tinignan natin, inassess natin yung sarili natin, Lord, ano pa bang gagawin mo sa buhay ko? Ayoko nang tumingin sa ibang tao. Diba? Mahirap kasi pag tumitingin tayo, tapos mapag-uusapan natin ibang tao. Pag pinag-usapan natin ibang tao, anong natutulong natin para sa ibang tao? Diba? Pag-judge natin. Diba? So sabi ko nga, maraming mga times ako kasi nung nakasimulan ko kasi yung Sendalite Mac Friends, habang dumadami. Sabi ko, maraming mga times, pag na-judge ang isang member,
nawawala. No? Pag nirebuke mo, double kill na. Bakit? Na-convict na ng Holy Spirit. Convicted na, di ba? Tapos kinondemn mo pa. No? Doon ayun yung nagkakaroon ng problema. Bakit? Alam niya nang mali siya. Alam niya nang gusto niya magbago. Pakikita mo pag nag-worship, todo iyak. No? Alam niya sa sarili niyang meron siyang kailangan i-give up. Di ba? Alam na alam mo sa sarili mo meron kang kailangan i-give up. Kaya lang hindi mo pa alam kung paano. Di ba? Tapos biglang merong magko-condemn sa'yo. Alam mo, mali yung ginagawa mo. Tapos alis na lang siya. Pag alis niya, nagamit siya ng mundo. Pagkagamit sa kanya ng mundo, naging maayos yung buhay niya, naging ganyan-ganyan, pero malayo siya sa presensya ng Panginoon. Maayos yung buhay niya sa mundo, pero malungkot ang buhay niya. Di ba? Nakakalungkot, maraming ganong storya. Mga naging successful sa mundo, pero hindi naging successful sa kingdom of God. Bakit? Hinayaan natin makondem. Di ba? Si Lord lang yung pwedeng mag-judge atin. Hindi natin kailangang i-judge yung mga tao. Alam natin kung paano ka binago ng Panginoon, kung sabihin mo, ang bilis ng pagbabago ng buhay ko. Ang bilis binago ako ng Panginoon. Pero ibang storya sa kapatid natin sa Panginoon. Iba-iba yung timeline natin. Kaya wait ka lang dyan. Huwag kang mainip. Ikaw din, no? Huwag kang mainip. May gagawin ng Panginoon sa'yo. Hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. Meron talagang kinabukasan, apostol na. No? Meron namang mahaba-haba yung proseso. Kailangan pang dumaan, kainin ng big fish, di ba? Bago ma-realize ang pinapagawa ng Panginoon. Di ba? Meron talagang dumadaan sa matinding pagpapala ng Panginoon. Meron din dumadaan sa matinding pagpapalo ng Panginoon. Pero, nasaan ka doon? Di ba? Huwag tayong magmadali. No? Huwag din natin madaliin yung mga kapatid natin sa Panginoon. Hayaan natin si Lord yung mag-discipline. I know yung Holy Spirit ay nag-work sa bawat isa. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi to spiritual. Hindi mo masasabi yun. No? Pero, again, di ba? Tandaan natin, si Lord yung nag-qualify sa bawat isa. Si Lord yung nakakita ng future potential natin. Huwag natin sirain yung nakikita ng Panginoon. Huwag natin sila ilayo sa Panginoon. Kaya sabi ko, minsan may mga nakakarating sa akin, si ganito ganyan, si ganito ganyan. Sabi ko, pag-pray nila, di ba? Hindi ko i-correct yan. Di ba, nabanggit ko rin nata before sa preaching. Ayoko na yung ganon. Pag-pray na lang natin, kagaya ni Bishop at saka ni Mama, di ba? Pinag-pray lang kami ng pinag-pray. And then isang araw, ayaw na namin gumawa ng kasalanan. Diba? Ayaw na namin sa mga kasalanan. Diba? Kaya tayo, mas matindi ang prayer no? Kasi kapag ikaw yung nagsalita, minsan kaka-rebuke natin, yung rebuke natin napupunta na sa pagko-condemn. Diba? Tanda natin convicted na yung Holy Spirit. Kaya pag pray natin, Holy Spirit, i-convict mo pa siya. Diba? Diba? Kapag nagpe-pray, i-lay hands mo ng malayo. Fire. Diba? Linisin. Diba? Holy Spirit, linisin mo siya. Diba? Wag na ikaw yung mag-effort, di ba? Wag mong gawin yung trabaho ng Holy Spirit para kumilos talaga ang Holy Spirit. Ayan. So, balik natin dito, di ba? Yung mga verses na ngayon, no? Declare that God knows us intimately. He doesn't wait for us to come clean. He rescues us and carries us. Di ba? Si Lord, nagulat ka na lang isang araw, in-invite ka mag-church. O in-invite ka umattend ng Bible study. At nagulat ka na lang, naiiyak ka na, na-realize mo, na-corner ka na ni Lord, na tinanggap mo na siya sa puso mo, sa isipan mo, sa buhay mo, naiyak ka na lang. Di ba? Kasi ni-rescue ka ni Lord. Hindi ikaw yung nagpunta ng church, pumasok ka ng church bigla. No? Merong someone na ginamit ang Lord para makapasok ka ng church. Di ba? Merong pinadala si Lord. Kagaya ni King David, may pinadala siya para i-rescue si Mephibosheth sa Lodebar. Kung nasa Lodebar ka, merong pinadala ang Panginoon sa buhay mo para makarating ka dito. Di ba? Para ma-rescue ka. Di ba? Just like David, God acts first in love. His grace is what lifts us from where we are to where He wants us to be. No?
alam ni Lord kung nasan ka at alam ni Lord kung saan ka dadalhin. Diba? Si Mephibosheth, binuhat siya. Knowing, natatakot siya kasi, diba? King David to eh. Diba? Pinatawag siya ng hari. Diba? Sabi, pwedeng nasa isip niya, may enkwentro sila ni King Saul, yung lolo niya noon. Diba? Gusto siyang ipapatay. Baka ipapatay din siya. Diba? Pwedeng ganun na iisip ni Mephibosheth. Diba? So, hindi ganun, no? Pinakitaan pa rin ni David ng pag-ibig si Mephibosheth dahil sa kanyang promise kay Jonathan. Yan, God doesn't wait for you to fix yourself. He calls you in your brokenness. His grace carries you where your strength cannot. Diba? Minsan, yung iniisip natin, malakas tayo, kaya ko to. Diba? Minsan ganun tayo, no? Pero tandaan natin, may pagkakataon na hindi na natin kaya. Kung naalala yung kantang sa videoke, di ko kaya. O hindi ko kayang tanggapin. Nakatulog ba kayo? O nanood kayo ng Big Night? O nanood kayo ng sa kuryente? Anong pinanood nyo? Magkasabay kasi nangyari, di ba? Kaya hindi mo lang papanoorin mo, Yun. So, di kasi ako nakasubaybay sa PBB, kaya wala akong masabi. Ayan. So, may nabasa lang ako doon. Hindi ko alam kung maalala ko, sinalagang, pinapatulog ko si Yosh. Kasi may nabasa ako sa comment tungkol dun sa nanalo. Hindi ko maalala. Ayun. So, Yosh, mamaya na. Yung shaker niya. Ayan. So, ayun. Na-distracted. Lahat tayo distracted. Ayan. Okay, sige. Yun. Nalimutan ko tuloy yung sasabihin ko yung sa PBB. Di ba gusto ng iba yung Chares ba yun? Chares. Ayun. Tapos, yung nanalo yung Breka. Breka ba? Breka. Gano'n na pala ngayon na dalawa na nanalo. Tama ba? Dalawa na. Tapos, nakita ko si Brother Dom, nag-heart ng purple. Maraming purple. Nagtaka ko, ano kaya ibig sabihin nun? Hindi ko alam kung bakit. Tapos, nakita ko rin sa mga comment, may mga purple. Pero, ito pala nabasa ko. Minsan kasi, ito, related din kay Mephibosheth, di ba? O related to. Minsan, dinajudge natin yung mga tao. Di ba? Sabi nung sa comment doon, ang laki ng plot twist nito. Basta naiirita daw sila doon kay Breka. Sino yung Mika? Yung ka. Yun, naiirita daw sila something na ganon. Tapos ang plot twist daw, siya pala daw yung totoong tao, something na ganon. Siya talaga ganon, kaya daw nanalo daw talaga. Ewan ko kung totoo, hindi ko kasi nasubaybayan. Tama ba? Ayaw aminin. Pero nung nakaraang hindi tayo naka-live, ang dami yung nasasabi. Pero dahil naka-live ngayon, hindi kayo umaamin. Ayan. So, ayun, nabasa ko lang na, minsan kasi ganon. Parang nung dati, kami magkakapatid, nagsusubaybay din kami nung edition nila Mariel. Si Mariel, asawa ni Robin. Iritang-irita kami talaga kay Mariel. So, nakakainis yung basta lahat ng gagawin niya, nakakainis. Tapos nung pinasok siya sa PBB, kasi di ba pinapasok yung mga guest, ganun. Nung pinasok siya, doon namin siya nakilala. Ganun lang talaga ugali niya. No? Doon namin na-realize. So, minsan judge lang tayo ng judge. Di ba? Inapakiramdaman natin kung sino mananalo, kung sino yung okay talaga. No? Kagaya ng mga bagong classmates, napapasokan, judge mo na muna lahat, titingnan mo muna. Sino ba dito yung potential na share ng Word of God? Diba? Parang wala naman, puro drogista itong mga ito. Parang ganun, parang walang impyerno na agad to. Minsan ganun tayo mag-judge, diba? Alata naman, impyerno na siya agad. Ganun yung thinking ko dati. Sabi ko, parang wala nang pag-asa itong mga to. Pero na-realize ko, sabi ko, bakit baka tumitingin doon? Diba si Lord tumitingin sa puso? Tapos alam niyo ba, nung nag-invite ako, kung sino pa yung mga itsurang ay gangster, sila pa yung grabe mag-worship.
Sila pa yung tuwang-tuwa sa care group, mga ganun. Kaya wag tayong mag-judge sa itsura, 'di ba? Sa nakikita natin, no? Kasi basta mag-share lang tayo ng share ng word of God, magtanim tayo ng magtanim, no? Ito na, sino yung mga college? Wala pang pasukan ng college eh. Ayan. Yan. So, pag nagpasok ka ng college, ayan, si president ng Mac Friends, ayan, ay sisipagan niya, di ba? Magiging active talaga, no? At lahat, alam niyo yung Mac Friends, across ng colleges, ang saya tignan way back noon, kasi nakita ko, di ba may org shirt dati, tinatawag. Nakita ko, merong sa iba't ibang colleges, naka-org shirt, tapos Mac Friends. Ibig sabihin, na-unite niya lahat ng college, di ba, mga departments, na merong mga nag-care group. Ayan. Kaya pag-pray natin, yung college, di ba, ang dami-dami. At ngayon, di ba, dahil may nagsarang gate, lahat sa Bucor ulit dadaan, di ba, baka mas madali tayo makapag-share ng Word of God, di ba? Dahil isang daan na lang yung dadaanan ng lahat. Ayan. Yung entrance nila at exit nila doon lang sa main gate ng MNHS, di ba? So, mas madali tayo makakapag-share kasi isang direction na lang yung pupuntahan nila pauwi, di ba? So, sipagan natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, no? Pati yung mga feeling nila forgotten sila, feeling nila broken sila, di ba? Yung nasa lugar ng Lodebar, napakaraming ganyang istorya sa campus, di ba? So ang ano naman talaga first ministry talaga ng Sendalite Muntinlupa, di ba? Is yung campus. At doon din nakita ni Bishop Maglaya yung vision, di ba? Na magkaroon ng talaga ng church dito para sa mga kabataan. Ayan, gawin natin, magsipag tayo, no? Dahil si Lord hindi niya hihintayin na iayos mo yung sarili mo para mag-share ng Word of God. Uunahan ka na ni Lord ayusin, di ba? Kaya feeling mo kung hindi ka qualified, ika-qualified ka ni Lord para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ayusin mo lang, no? I-ano mo lang, i-ready mo lang yung sarili mo. Lord, magpapagamit ako sa iyo. Ayan. So, nasaan na ba tayo? Yan. Ika-apat, seated at the king's table. Ito yung nakakaiyak na part nung gusto ko sana ipakita yung video. Siguro share ko na lang. Pwede, kaya lang makakat ata yung live pag pinakita. Kasi may copyright siya. Mute sa live. Sige. I-type mo DG Bible Song tapos may Pibushet. Kasi ang ganda ng dulo. Nakakaiyak. Ay, pwede ba yun? I-mute kahit yung video? Ganun. Pwede. Hindi siya makakat. Sige. Yung ibang ginagawa, nilalabas yung mukha nila sa ilalim, no? Yung mga ganun. Ayan, sige. Yung mga nanonood sa live, i-mute muna namin saglit. Panoorin nyo na lang sa YouTube ito. Para may sound kayo. Nanonood.
Okay na. Yan, praise God. Yan. 2 Samuel 9 verse 7 and 11. Sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot, ipinatawag kita dahil gusto kitang pakitaan ng kabutihan dahil sa iyong amang si Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul. At hindi lang iyan, dito ka na palaging kakain kasama ko. Tapos sa verse 11, sumagot si Siba sa hari, gagawin ko po, mahal na hari, ang lahat ng inuutos ninyo sa akin na inyong lingkod. Mula noon, palaging kumakain si Mephibosheth kasama ni David na parang isa sa mga anak niya. Si David, nirestore niya lahat nung ari-arian ni Saul at binigay kay Mephibosheth, no? Tapos si Mephibosheth kumakain na sa royal table, di ba? Para na siyang isa sa mga anak ni David, no? Mephibosheth may have been crippled in both feet, but at the king's table his brokenness was covered. Di ba? Hindi nakita, di ba? So ganun din, no, pagharap natin sa Panginoon, di ba? Lahat ng paghihirap natin, mga sacrifices natin, mga ginawa nating dito sa mundo, no? Haharap tayo sa Panginoon, i-welcome tayo ni Lord, kagaya ng pag-welcome ni King David kay Mephibosheth. Sa Psalms 23 verse 5, ipinaghandaan nyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran nyo ng langis ang aking ulo, tanda ng iyong pagtanggap at parangal sa akin. At hindi na ubusan ang laman ng aking inuman. Sa Revelation 19 verse 9, at sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang mga inimbitahan sa handaan ng kasal ng tupa. At sinabi pa niya, totoo ang mga sinasabing ito ng Diyos. Luke 14 verse 21, kaya umuwi ang alipin at ibinalita ang lahat sa amo niya. Nagalit ang amo at nag-utos ulit sa alipin niya, sige, pumunta ka sa mga kalsada at mga eskinita ng bayan at dalhin mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Diba? Each of these verses confirms that God's heart is to bring the forgotten and the broken to His table. Diba? Lahat tayo, looking forward tayo sa araw na yon, na ikakasal ang church kay Jesus, na tayo ay kakain sa feast na ihinanda sa atin ng Panginoon. Diba? It's not about the status or perfection, it's about grace, yung grace ng Panginoon. Hindi mo dapat ma-feel na perfect ka, diba? Pero sa biyaya ng Panginoon, yun yung nagpa-perfect sa atin. God chooses to dine with the lesser known, and in doing so, tinataas natin yung Panginoon. Diba? Kaya, dapat lahat tayo, diba? Wala tayong pipiliin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Lahat na makasalamuha natin araw-araw, katrabaho natin, diba? Kaibigan, lahat na nakasalamuha natin, kahit yung sa tingin mo, siya yung pinakamasama, diba? Yung masama pa kay Gili Vega, no? O, naparod nyo na ba yun? Hindi pa. Yan. Kaya, pag naparod nyo yun, napakasama talaga niya. No? So, ibig sabihin, wala tayong pipiliin. Kahit masama pa sa masama, share natin ang Word of God para lamang, di ba, makasama natin sa piging na ihinanda sa atin ng Panginoon. God's table is not about perfection, it's about relationship. Di ba? Hindi porket hindi ka perfect, no? Ay hindi ka qualified dun. Ang nagka-qualify sa atin dun, yung relationship natin sa Panginoon. No matter your past, there's a seat with your name on it. Meron ka na ang pangalan sa table ng Panginoon. Diba? Kaya the meaning of Mephibosheth was from the mouth of shame. Ano kayang iniisip ng magulang ni Mephibosheth? No? Bakit kanya yung pinangalan sa kanya? But by the end of his story, he carries no shame, only honor. Diba? Mephibosheth's story is our story. No? We were broken, hidden, and spiritually crippled, but the king remembered his covenant. He called us by name. He carried us by grace. And now we have a seat at his table. Sabi sa John 1 verse 12, ngunit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. We may feel unworthy, but God sees us as sons
and daughters. He invites us not because we're perfect, but because He is gracious. Sabi ni Charles Stanley, our brokenness is the platform upon which God's grace performs its greatest work. God's invitation is still open. The table is still set. You don't need to be perfect. You just need to come. He's not asking you to walk alone. He's sending for you. Just like David did for Mephibosheth. When you come, your condition doesn't qualify you. Because the King's grace will carry you. Your seat at the table has already been prepared. And it's the Holy Spirit who strengthens and carries us day by day. He convicts us, comforts us, and assures us that we truly belong. Through the Spirit, we receive not only grace but also power to walk in our new identity. Sabi sa Romans 8 verse 16, ang banal na Espiritu at ating Espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. The Spirit is our daily reminder that we're not just forgiven. Tayo ay pamilya ng Diyos. Diba? Kaya kagaya ng pag-welcome kay Mephibosheth ni King David, tinuring din siyang pamilya. Diba? In a world that forgets the lesser known, God makes the forgotten famous in grace. Ngayon, meron ng kanta si Mephibosheth, di ba? Nakilala na siya, dating initsipwera lang siya, ini-skip. Ngayon, di ba? Kahit sa YouTube, marami ng istorya tungkol kay Mephibosheth, hindi na siya lesser known, di ba? Nakikilala na siya. Mephibosheth's name may not be as well known as David's or Jonathan's, but his story echoes the very heart of the gospel. He represents the downcast, the outsider, the forgotten. Through him, we see that God never forgets His own. Diba? Dahil sa story niya, kung akala mo nakalimutan ka na ng mundo, diba? Walang pumapansin sa iyo. Kagaya ni Mephibosheth, nasa Lodebar, feeling broken, diba? Tandaan mo, nakikita ka ng Panginoon. Nakita ng Panginoon si Mephibosheth. Diba? Hindi lang si King David yung nakakita sa kanya. Ni-remind ng Panginoon si King David, alalahanin mo yung mga promise mo. Kay Jonathan, nagtanong siya, meron pa ba? Diba? Ganon kabuti ang Panginoon. Hindi lang si King David ang mabuti. Napakabuti ng Panginoon na na-remind niya si King David para mabalik yung dignity ni Mephibosheth. No? Ganon din ang Panginoon sa atin. Are you still living in Lodebar? Spiritually crippled and emotionally wounded? Are you hiding from your past or pain, thinking there's no place for someone like you? Will you accept the King's invitation? Kaya come to the King's table, let Him restore your dignity, let Him call you His own, accept His grace, walk in your new identity, and take your rightful seat at the table. You are not forgotten, you are not disqualified, you are called by name. Today, come to the King's table, there's a seat with your name on it. Don't delay. The King is calling. Jesus is calling. Ang pangaral na ito ay spiritual and can only be understood and fully enjoyed by God's children. Kung nais mong pagpalain sa pangaral na ito, dapat mo munang ialay iyong buhay sa iyong Panginoong Hesukristo. Upang lubos sa makinabang sa pangaral na ito, dapat mong tanggapin si Jesus bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng panalangin ito. Lord Jesus, I come before you today with a broken and contrite heart, full of repentance. Please forgive me from all my sins. Today I surrender my life to you. I believe that Jesus is Lord, and I confess it in my mouth. Jesus, come into my life, into my heart, and save my soul from eternal destruction.